habang puno ng pag-asa at kaguluhan ang nararamdaman natin tungkol sa mga katotohanan ng langit. Marami ang hindi nakakaunawa na may 5 bagay na hindi natin gagawin sa langit. Kung bago ka lang sa channel na ito ay siguraduhin mag-subscribe at buksan ang lahat ng abiso ng kampanilya. Atin na nga pag-usapan ang 5 bagay na hindi natin gagawin sa langit. Number 1. Sa langit, hindi tayo magkakasakit. Oo, totoo ito. Lahat ng mga sakit, karamdaman at mga kapansanan sa buhay ay mawawala na. Sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos sa banal na kasulatan. At ang naninirahan ay hindi sasabihing ako'y may sakit. Ang mga tao na tumitira dito ay patawarin ang kanilang kasamaan. Kilala mo ba ang sinuman na bulag, bingi o naka-wheelchair? O marahil kilala mo ang isang minamahal na may cancer? O marahil kulang na sila sa lakas at tatag na dating? Mga kaibigan, sa langit ang mga bagay na ito ay wala na. Pakinggan natin ang kasaysayan na ito mula sa Biblia na nagbibigay sigla. Kapag binuksan ang mga mata ng mga bulag, ang mga tainga ng mga bingi ay binuksan. Kapag ang pilay ay lumundag na gaya ng usa, ang dila ng mga pipi ay umawit. Sapagkat magkakaroon ng mga ilog sa ilang at mga sapa sa disyerto. At higit pa, ipinapakita ng Biblia na bibigyan tayo ng perpektong katawan na walang hanggan. Binabanggit dito, sapagkat ang aming pagkamamayan ay nasa langit kung saan kami naghihintay dito para sa tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na magbabago ng aming mababang katawan upang ito'y magtulad sa kanyang maluluhating katawan ayon sa kapangyarihan ng kanyang kakayahan na mapanuyo ang lahat ng mga bagay sa kanyang sarili. Hindi natin alam ang eksaktong sukat ng bagong katawan na ito, ngunit marami ang naniniwala na si Adan at Eva ay may 15 na talampakan ang taas. Ano man ang sukat, ito ay hindi malalabag at perpekto sa lahat ng aspeto. Ang susunod na bagay na hindi natin gagawin sa langit ay maaaring magbibigay sa inyo ng kagulatan. Number 2. Sa langit hindi tayo kakain ng karne. Oo, totoo ito. Isipin ninyo sa langit, binabanggit dito, hindi na magkakaroon pa ng kamatayan. Dahil walang kamatayan sa langit, hindi natin magagawang pumatay at kumain ng hayop. Hindi sila magdudulot ng pahamak o pagkapuot sa aking banal na bundok, sapagkat ang lupa ay magiging puno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng pagtakip ng tubig ng karagatan. Katulad ng nangyari sa halamanan ng Eden, magkakaroon tayo ng pagkain mula sa halamanan. Isipin ang pagkain ni Adan at Eva, ang ating unang mga magulang, dahil ito ang pagkain sa langit. Binabanggit dito, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat halamanang nagpupunga ng binhi na naroon sa ibabaw ng buong lupa, at bawat puno na ang bunga ay nabubunga ng binhi, ito'y magiging pagkain ninyo. Alam ng Diyos ang ating lumikha kung aling pagkain ang pinakamabuti para sa katawan ng tao. Nagpakita ng mga pag-aaral na tinutukoy sa kawing sa ibaba na isang plant-based na pamumuhay ay nagdudulot ng malusog na tiyan, mas mababang presyon ng dugo, mas kaunting kaso ng mga sakit sa puso, mas kaunti ang kanser, mas mababang panganib sa diabetes, at mas mataas na inaasahang buhay. Bagamat pinapayagan ng Biblia ang pagkain ng malinis na karne, ang plant-based na pamumuhay ay ang ideal. Bakit hindi natin subukan ang ating Panginoong Diyos at alamin ang kalusugan ng benepisyo ng mga ito, na ito rin ang pagkain niya sa langit? Ngayon, para sa susunod na bagay na hindi natin gagawin sa langit. Number 3. Sa langit, hindi tayo makakaramdam ng sakit. Lahat tayo ay nagdusa sa pag-iinit ng puso at sakit. Ang iba sa atin ay higit pa sa iba. Makakita ka ng mga trahedya, mawalan ng mga minamahal at marami pang iba. Mga kaibigan, ang mga bagay na ito ay wala na sa eksena ng walang katapusang kaligayahan. Ipinangako ng Biblia at pupunasan ng Diyos ang bawat luha mula sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, ni kalungkutan, ni iyakan man. Wala ng sakit sapagkat ang dating bagay ay lumipas na. Tanging walang hanggang kaligayahan at kasiyahan ang naghihintay sa atin. Upang malaman ang 6 na bagay na gagawin natin sa langit, i-click lamang ang link sa baba upang makita mo ito. Makakaasa tayo sa lupain na walang sakit, isang lugar na inihanda ng Diyos
para sa atin. Hindi ba't ito nagbibigay silbi sa iyo na maging masigla na makarating doon? Ang susunod na bagay na hindi natin gagawin sa langit ay may malalim na kahulugan para sa atin ngayon. Sa langit hindi na tayo magwawagi ng mga kaluluwa. Oo, totoo ito. Sa langit wala ng pangangaral. Ang bawat kaso ay napagpasyahan na. Ang bawat kaluluwa ay nagdesisyon na kung pabor o laban kay Kristo. Kaibigan, ang panahon na manalo ng mga kaluluwa ay ngayon. May mga mahalagang tao sa buong mundo na ang kanilang buhay na walang hanggan ay nakasalalay at bawat isa sa atin ay mayroong isang grupo ng mga tao na iniligay ng Diyos sa ating paligid. Iaabot ba natin ang magandang balita sa kanila? Iniutos sa atin ni Kristo na kaya't pumunta kayo at turuan ang lahat ng mga bansa. Binyagan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan sila na sundan ang lahat ng mga bagay na aking inuutos sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo magpakailanman hanggang sa wakas ng mundo. Sa mga huling araw na ito, ang Ebanghelyo ay ibabahagi sa buong mundo bilang paghanda sa mabilisang pagbabalik ni Jesus. Sa katunayan, inihula ito ng Biblia na binabanggit sa Mateo at ang Ebanghelyo ng Kaharian ay tinuturo sa buong sanlibutan bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ngayon ang panahon na ipamahagi natin ang mensahe ng katotohanan at ipanalo ang kaluluwa para sa ating Panginoong Jesucristo. Isipin ang pagkikita sa langit, paglapit sa isang taong natulungan mong makapunta sa ating Panginoong Jesus. Isipin ang pagbati sa kanila sa karagatan ng kristal ng langit, sa mga luha na dumadaloy sa inyong mga mata. Malalaman ninyo na ang bawat sakripisyo ay nagkakahalaga sa wakas. Number 5. Sa langit hindi na tayo magkakasala. Isa ito sa marahil ang pinakaimportanteng bahagi. Sa langit hindi tayo magkakasala. Binabanggit dito sa banal na kasulatan. Ngunit sa anumang paraan wala nang papasok dito na nagdadala ng dumi o nagdadala ng karumihan o kasinungalingan, kundi ang mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Isipin iyon, isang lugar kung saan wala ng kasalanan at magtatagal ito sa buong walang hanggang panahon sa imahinasyon mo. Isipin ang isang mundo kung saan walang isa man ang mag-iinggit, magnanakaw o mag-aaway. Walang isa man ang maglalakas loob o magkakaroon ng iba pang kasalanan. Sa bagong paraiso na ito, walang pangangailangan na mag-lock ng mga pinto. Ngunit huwag kalimutan ang sumusunod na punto mga kaibigan. Tanging ang mga sumusunod kay Jesus dito sa lupa ang makakarating sa langit. Binabanggit sa banal na kasulatan, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ang papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong gumagawa ng kalooban ng aking Ama sa langit. Oo, ito ay yaong sumusunod sa mga utos ng Diyos at hindi nilalabag ang mga utos na ito ang makakapasok sa langit. Biyayaan ang yaong nagsusunod sa kanyang mga utos upang magkaroon sila ng karapatan sa puno ng buhay at makapasok sa pamagitan ng mga pintuan sa lungsod. Subalit sa labas ay ang mga aso at mga mangkukulam at mga kalapastanganan at mga mamamatay tao at mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sinuman na nagmamahal at gumagawa ng kasinungalingan. Bagamat totoo na ang ating mga gawa ay hindi nagliligtas sa atin, tayo ay nililigtas ng biyayang nagmumula sa Diyos. Ang ating mga gawa ay ang ebidensya o patunay na tayo ay inililigtas. Sa katunayan, mayroon lamang isang bagay na dadalhin natin sa langit. Ito ay ang ating karakter. At upang magkaroon ng karakter na karapat-dapat sa langit, kailangan nating simulan ito ngayon sa lupa. Araw-araw tayo ay naharap sa mga pagsusubok, sa mga pagsusuri kung ano ang ating panunuurin, pakikinggan at paano natin gagamitin ang ating mga oras, ano ang ating kakainin. Bawat desisyon ay isang pagkakataon na pumunta, palayo o paglapit sa ating Panginoong Diyos at magtayo ng isang karakter na karapat-dapat para sa langit at karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. At kung may kasalanan tayo sa ating buhay, hindi pa huli ang lahat mga kaibigan para pumili at piliin ang ating Panginoong Jesus ngayon at tayo ay magbago. Ipinangako niya sa banal na kasulatan
kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan. Siya'y tapat at banal na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kasamaan. Hindi lamang iyon, ngunit kung ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya, bibigyan tayo ni Kristo ng kapangyarihan na mabuhay ng banal na buhay at maganda para sa walang hanggan. Ngunit bawat isa sa ating tumanggap sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Sa mga sumasampalataya sa Kanyang pangalan, hinihintay ka ng langit, kaibigan. Wala nang halaga na makaligtaan ang walang hanggan. Alam mo ba na inihanda ni Kristo ang isang lugar doon para sa iyo? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, pupunta ako upang ihanda ang isang lugar para sa inyo. At kung pupunta ako at maghanda ng isang lugar para sa inyo, ay babalik ako at tatagapin kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon kayo. Sana sumama ka sa akin sa mga banal na palasyo ng langit, kaibigan ko. Kung nais mong pagsisihan ang iyong mga kasalanan at ialay ang iyong buhay kay Jesus, o kung nais mong muling patibayin ang iyong pangako kay Jesus ngayon, isulat lamang sa mga komento sa ibaba. Panginoon, maglaan ka ng pwesto para sa akin sa iyong kaharian. Amen. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa iyong desisyon at purihin ang ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tulungan po kami na maging karapat-dapat sa langit. Gabayan kami at bigyan ng kaunawaan ng iyong banal na salita upang kami ay magdesisyon na sundin ang aming Panginoong Hesus mula ngayon at magpakailanpaman. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito'y aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.